Good morning ka-coffee, Pilipinas. Magandang araw po sa inyo. Ito lang sinasabi natin Talagang didiskartehan nila dyan sa Senado para talagang tuluyan ng ma-dismiss itong impeachment trial ni Sara Duterte. May nag-circulate online ka-coffee. Bagamat hindi pa ito permado wala pa tayo nakikita mga senador na pumirma. Meron na pong resolusyon. May resolusyon na po. Pakita ko sa inyo May resolusyon na po dyan sa Senado. Ayan ka-coffee. Highlight lang natin, medyo mahaba. May resolusyon na sa Senado at ang sinasabi ng resolusyon na yan dapat i-dismiss na itong impeachment trial ni Sara Duterte at hindi na dapat tumawid yan sa susunod na Kongreso. Tingnan mo naman talaga nga naman diniskartehan talaga nila ito. Senator Chis Escudero, Senate President, yan ba yung dahilan kung bakit iniurong mo? Supposedly June 2 yan, inurong mo ng June 11. Yung pag-uusap na yan sa impeachment trial. Dahil 2 days na lang, June 13, matatapos na po ang 19th Congress at wala nang sapat na oras para i-deliberate ninyo yan. At ang sinasabi ninyo, hindi natatawid yan ng 20th Congress. Aba, diniskartehan nyo talaga. Trinabaho talaga nila ka-coffee. Talagang trinabaho nila na ma-dismiss itong impeachment trial ni Sara Duterte. Nakalagay sa ating konstitusyon, sa isang taon, isang beses lamang dapat po sampahan ng impeachment case. Umusad ang isang impeachment trial sa isang mataas na opisyal ng gobyerno, in this case ang Vice Presidente. Sa madaling sabi, kung papatayin na nila itong impeachment ni Sara Duterte ngayong 19th Congress, pag nagbukas yan sa July 20th Congress na, hindi muna nila pwedeng sampahan ng impeachment case itong si Sara Duterte dahil ban nga ng isang taon. Grabe dumiskarte itong mga to. Sige. Again, paglilinaw, itong resolusyon na ito ay hindi pa po pirmado. Wala pang numero ka-coffee. Pero ano yung sinasabi? Pahapyaw ka-coffee doon sa resolusyon na yan. Kasi may nagpadala sa atin itong resolusyon na to. Anong sinasabi dito? Whereas, highlight lang the presentation of the articles of impeachment to the Senate plenary is scheduled on June 11, 2025. Again, presentation lang ito ng articles of impeachment dahil matagal na yan napasa ng House of Representatives. Nandiyan na po yan sa Senado. Tinulugan lang nila yan. Tapos, ginawa ni Chis Escudero, dapat June 2 yan, inurong ng June 11. Or, a mere 2 days before the sine die adjournment of the 19th Congress on June 13, 2025. So June 11, saka lang ipipresenta itong articles of impeachment, 13, 11, 12, 13, 2 days na lang. Paano pa yan? Uusad. Kung June 2, mas okay pa sana. May ilang araw ka pa. Wala na. Diniskarte yan nila Chis Escudero yan. Kaya si Bato, very confident. Mamaya may sinabi si Bato dyan. Base sa kanyang research. Very confident na hindi natatawid itong impeachment trial ni Sara Duterte. In short, madi-dismiss. Baliwala ka-coffee. Yung lahat ng efforts ng nagsumika para maisampay ang impeachment case na yan, mabubura lahat yan. Ibig sabihin pala, hindi mananagot si Sara sa mga kasalanang ginawa niya. Kasi pinatay ng mga senador itong impeachment trial ni Sara Duterte. Ano pa sinasabi dito sa resolusyon na to? This leaves the current Congress with no sufficient time to fully deliberate and resolve the articles of impeachment as the matter cannot cross over to the incoming 20th Congress. Again, nandito sa hindi pa pirmado paglilinaw, hindi pa pirmadong resolusyon. Kumbaga draft lang ito. Ginawa nilang resolusyon, pero yun yung idea, yun yung gagawin nila. Ka-coffee. Hindi daw po pwedeng mag-crossover, hindi pwedeng itawid mula sa 19th Congress sa 20th Congress itong impeachment trial ni Sara Duterte, which will convene on the 4th Monday of July 2025. Kasabay po ng sora ng ating presidente. Whereas, ito yung ruling nila. Consistent with the foregoing, the articles of impeachment against Vice President Duterte must necessarily be deemed de facto dismissed. Ayun na. Dismissed! Alam niyo naman ang ibig sabihin ng dismissed. Wala na. Natapon na. Nabura na. Nabasura na. Consistent with the foregoing, the articles of impeachment against Vice President Duterte must necessarily be deemed de facto dismissed by virtue of the inability of the Senate to properly consider the same because of the timing of the transmittal thereof by the House of Representatives. Sinisi pa ka-coffee ang HOR. Sisihan na, kawawang taong bayan dito. Sinisisi ang HOR. Consistent yan sa sinasabi ni Chis Escudero. Nang isang araw, pinapakinggan din natin itong interview ni Chis Escudero. Sinisisi nila yung HOR. Bakit tinulugan nyo dyan sa HOR? Ang tagal nyo nga tinulugan yan Tapos ngayon, magmamadali kayo dito sa Senado. Samantalang anong petsa pa yan ang dyan sa kanya?
January, February, nasa Senado na yan. Tapos ngayon, wala nang oras daw. Kaya de facto dismiss na lang. Yan ang nasa resolution nila. Kumpirmahan niya ng mga senador. Wala na. Quits na. Burado na ka-coffee itong impeachment kay Sara Duterte. Now therefore, be it resolved as it hereby resolves for the Senate to declare the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte by operation of the 1987 Constitution adopted. Yan yung resolution, hindi pa pirmado. Pero pinapakalat na nila itong resolution na to. Sa madaling sabi, quits na lang. Wala na. Absuelto na si Inday. Takot kayo kay Inday eh. Si Senate President Chis Escudero, takot kay Inday. Kaya dinelay yan. Takot siya sa posisyon niya na matanggal eh. Anyari? Baliwala lahat ng efforts. Baliwala lahat yan. Dinismiss lang. O i-dismiss lang. Itong impeachment ni Sara Duterte. Kaya si Bato, very confident si Bato. Nasa ABS-CBN. Lakas ang loob ni Bato dyan. Sara Duterte impeachment trial cannot be done in the 20th Congress. Very confident. In short, wala na kayong pag-asa. Tinawanan lang kayo. Yung mga nag-file ng impeachment, kahit na marami pa yan ka-coffee. Di ba? Ang dami nag-file dyan sa House of Representatives. Wala lang. Binasura lang. Tinulugan lang ng Senado. Sisingilin kayo ng taong bayan, Chis Escudero. Sisingilin kayo. Bakit nyo ginawa yan? Tandaan ninyo yan. Kapag na-dismiss yan, sisingilin kayo ng taong bayan. VP Sara Duterte's ally, Senator Ronald Bato de la Rosa, said on Tuesday he and other senators do not believe that the 20th Congress can hold the trial of her impeachment that was initiated in the 19th Congress. Ako mas naniniwala ako, mukhang ganyan na mangyayari, reality-wise, ka-coffee. May punto yung sinasabi ni Bato dyan. At sino ang enabler niyan? Sila Chis Escudero. Kasi lalalim na ang technicalities yan eh. Ang pinupunto niya, hindi na pwedeng itawid yan sa 20th Congress. 19th Congress yan. At consistent doon sa resolution na ipinakita sa atin. Wala na talaga. I-dismiss talaga nila itong impeachment ni Inday. Based on my readings, sabi ni Bato based on my research, I am inclined to believe na hindi na pwedeng tumawid sa next Congress. Yan ang aking nakikita De La Rosa told reporters. Hindi ako abogado pero nagre-research ako. Nakayabang pa daw. Nang pinag-aralan ko, yan ang nakita ko, sabi ni Bato. In fairness kay Bato, marami din naman mga senador, ganyan yung sentimiento, na hindi na nga pwedeng tumawid yan. Pero ang tanong nga dyan, bakit kasi kinailangan nyo pang iusog yan ng June 11 para mas lalong hindi aabot yan? Malinaw na nasa konstitusyon natin, forthwith, Chis Escudero. Hindi nyo ba alam ibig sabihin yan? Marami ring naniniwala na hindi na talaga dapat tatawid. For example, si Senator Tolentino, kahapon during his manifestation, very clear naman yung manifestation niya, di ba? Yung kanyang explanation, very clear naman. Hindi lang siya, marami pang ibang naniniwala, sabi ni Bato. Si Tolentino, kakampi ng mga Duterte yan. While De La Rosa believes the Senate does not have to vote on whether to convene the impeachment court or not, he said that the question is whether the Senate has material time to do the trial in the 19th Congress, which ends this month. June 13. Wala na talaga material time. Given yan, ka-coffee. Wala nang material time. Not enough time. Kasi hindi enough yan. June 12, June 13. Paano pa naging enough yan? Tinulugan nyo kasi. Ito naman si Chis Escudero, pinaasa ang taong bayan. Nung dinala ng HOR, dyan sa Senado yan, anong petsa yan? February? Tama ba? February or January? Ilang buwan pa yan? Tapos sabi ni Chis Escudero, June 2, sige, ipipresenta yan articles of impeachment. Wala tayong nagawa dyan, umuo tayo. Kasi no choice, kasi naka-break ang session. O sige, June 2. Tapos, bago pa sumapit ang June 2, ito si Chis Escudero, humingi ng lumiham na iuurog na ng June 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 days, sinayang ang 9 days. Sapat ba ang 9 days? Kahit papaano. Marami-raming mapag-uusapan dyan. Kahit 9 days lang yan. Wala. Kung hindi mo pag-uusapan yan, hindi man lang na-presenta itong articles of impeachment, paano na makikarry over yan? Sa 20th Congress, wala na. Burado na talaga. And I think yan ang nangyayari. Ako naniniwala ko yan ang mga nangyayari, ha? Pero meron ako nabasa kaninang article
Mula naman sa isang mula sa isang law professor. Ang sinasabi niya, ito, Philippine Star. Para balanse tayo ka-coffee. O, nasa headline niya ng Philippine Star. Delaying VP Sara impeachment proceedings breaches the Constitution, sabi ng isang law professor. Malinaw naman yan. Pero wala ang kapal na mukha dito ni Chis Escudero Dinelay ng dinelay, malinaw na forthwith yan. Agad-agad yan, hinayaan Hi guys, so I'm getting my hair and makeup done, but I wanted... Two law professors expressed belief on Tuesday, June 3, that the Senate must tackle the impeachment case against Vice President Sara Duterte as mandated by the Constitution. Malinaw na malinaw yan. Noon pa natin pinag-uusapan yan. Nakalagay sa ating konstitusyon yan na agad-agad dapat aksyonan ng Kongreso yan. Pero hindi nila ginawa yan. Sinasabi po ng law professor and constitutional law book author na si Jennifer Arlene Reyes said postponing the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte violates the Constitution. Pero ang problema, ma'am, kahit malinaw na binaviolate ang konstitusyon natin, iba kapalamukan na nandiyan dyan sa Senado in the name of Chis Escudero, wala na. Siya ang leader dyan Ano pwede natin gawin dyan? May sarili siyang interpretasyon ng konstitusyon at ang sinasabi niya, perspective. Diba? Yan ang perspective niya sa konstitusyon, yan ang pagtingin niya. The way niya ini-interpret ang konstitusyon. Wala tayong magagawa. Siya yung nakapwesto Magagawa lang natin, i-call out siya. Ano ba kailangan dyan? Para makinig naman siya sa sinasabi ng taong bayan. She explained that since impeachment is a non-legislative function, it could continue beyond the adjournment of the 19th Congress, with the 20th Congress retaining jurisdiction. Pero sabi nila ba ito, na grupo nila hindi na pwede. Again, Supreme Court na lang magdesisyon dyan. UP College of Law Assistant Professor Paulo Tomase said the spirit of the Constitution has been breached by the delay in the impeachment proceedings against the Vice President. Malinaw na malinaw yan Napakarami na nagsasabi niyan Mga taga-UP pa. Pero wala matigas talaga ang ulo ni Chis Escudero Firm na talaga siya Ganyan na talaga siya nakapako, mayopik ba? Yung kabayo, di ba yung kabayo may harang na ganyan, mayopik na. Ito lang ang focus ko. Wala na. Burado na yung impeachment na yan. Wala na tayong aasahan dyan sa impeachment na yan. Nagsalita pa si Chis Escudero. Para patas tayo. Sige, ano yung side niya? Sabi niya, yung aligasyon na no impeachment trial plan hindi totoo. Ano yung totoo? The way na nakikita natin na nag-unfold yung story, mukhang totoo. Chis Escudero dismisses allegations of no impeachment trial plan. Wala daw yan sa plano. Senate President Francis Escudero denied criticisms that he was complicit in attempts to derail the impeachment process, saying the enemies of Vice President Sara Duterte were the ones making such claims. Malamang. Alang naman yung kakampi ni Sara Duterte. Alang naman si Bato, si Marcoleta, si Tolentino, si Robin Padilla magsalita dyan. Malamang kung sino yung mga kakampi na nag-file ng impeachment trial dahil dapat umusad yung impeachment na yan. Parrying accusations that he was deliberately delaying the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, sinasabi po ni Senate President, her enemies were the ones making the claims, which have been causing confusion among the people. Yun nga sir Ang taong bayan hindi naman maniniwala kung hindi nila nakikita na valid yung kanilang arguments. May punto yung sinasabi nila Risa Ontiveros. May punto yung sinasabi ng mga UP law professor na vina-violate ninyo yung konstitusyon sa pagdidelay dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Dahil malinaw na malinaw yan. Hindi tayo abogado. Ikaw na nakikinig sa atin. Marami na nanonood sa atin. Hindi kayo mga abogado. Pero malinaw na dinidelay ni Chis Escudero. Nangako siya. Sige, sorry for the term. Sinabi niya, hindi promise June 2. Bakit inurong ng June 11? Hindi ba sign yan ang delaying tactics? Malinaw na malinaw, sign yan ng delaying tactics. Dinidelay hanggang ma-dismiss na lang itong impeachment trial ni Sara Duterte. Tapos may lumabas pa tong unsigned resolution. Yan na. Gusto nilang i-adapt yan na de facto dismiss na yung impeachment trial na yan. Ngayon, sabi ni Chis Escudero, mga kalaban ni Sara lang yung nagpapagulo. Wow. Those who are saying that we're opposed to or against Vice President Sara Duterte, sabi niya sa kanyang interview sa radyo, he pointed out that a majority of Filipinos are more concerned about seeing their leader prioritize pressing national concerns over partisan conflict than engage in political bickering. Wala na yan, huwag nyo nang pansinin yan.
Dahil politika naman talaga yan. Wala tayong magagawa. That's politics. Pero nakalagay yan sa ating konstitusyon na dinggin ninyo yung impeachment trial na yan. Agad-agad. With the term forthwith. He added that most Filipinos would rather see their lawmakers focus on governance instead of getting mired in politicking. Wala, sir. Pasensya na, hindi ako naniniwala. Yes, nandiyan na yan. Kasama na yan. Politika yan eh. Ganyang kadumi, ganyang kabaho ang politika. Wala tayong magagawa dyan. Pinasok nyo yung industriya na yan. Pero kailangan nyo gawin yung mandato ninyo. Mandato ng konstitusyon. Hinalal kayo ng taong bayan, meron kayong tungkulin, may pananagutan kayo sa taong bayan, may pananagutan kayo sa konstitusyon. Yan lang naman yan eh. Yes, meron sasabihin yung kabila. Yung kabila may sasabihin, negative. O mga pag-atake, both sides. Wala tayong magagawa. Politika yan eh. Pero meron kayong controlled na mga sitwasyon na nakalagay sa ating konstitusyon. Kahit i-bash kayo ng i-bash, regardless yan. Dahil may mandato kayo, nakalagay sa konstitusyon na ito yung dapat yung gawin. Hindi nyo pwedeng lihisan yan. Sabi niya, it is not right getting fixated with politics from Monday to Friday every week. Wala. Politika yung pinasok mo. Critics and observers have accused Escudero of setting the stage for a failure of Duterte's impeachment trial by limiting the time available for the Senate to conduct a full trial before the 19th Congress adjourned sine die on June 13 and when the terms of lawmakers, including House prosecutors, expired on June 30. Oh, correct. Wala na. Didiskartehan na talaga nila yan. Wala nang oras. O dadaan nila sa technicalities yan. O na-dismiss itong impeachment trial. Impeachment case ni Sara Duterte. Dinaan sa diskarte. Ay nako talaga, oo, tatandaan natin yan. Taong bayan, tandaan natin. Yung ginawa nila dyan, Chis Escudero, itong ginawa mo, kung ano ba to, ambition ba to sa 2028? Nako, mahihirapan kang makalusot dyan. Dahil ibabalik at ibabalik ng taong bayan yan kung paano mo dinelay itong impeachment trial ni Sara Duterte. O siya, sige, baka may mga nais kayong kasabihin ka coffee. Komento, opinion, reaction, lagay dyan sa comment section, no, para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.